Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niet Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today, this is the fifth topic for this series and our topic is all about the Emmanuel, God with us. And our scripture is all about Matthew chapter 1 verse 23, NI version. The virgin will conceive and give birth to the son and they will call him Emmanuel, which means God with us. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay tungkol sa katuparan ng propesiya sa lumang tipan na ang Diyos ay bababa upang makasama ang tao sa anyo ni Jesus Christ. So, si Emmanuel na nangangahulugang God with us ay nagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang presensya, pagkatao at gawain upang iligtas ang tao mula sa kasalanan. So, pinapatunayan nito na hindi tayo iniwan ng Diyos, kundi siya mismo ang gumawa ng paraan upang tayo makalapit muli sa Kanya. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God wraps Himself with humanity. So, sa pagdating ni Jesus Christ, ang Diyos natin ay naging tao upang maranasan ang ating kalagayan at magbigay ng pag-asa. So, si Emmanuel ay Diyos na kababa, isinilang siya bilang isang sanggol at namuhay kasama ang mga makasalanan. So, ang Diyos, bagamat makapangyarihan, is pinili niya maging isang lingkod upang iligtas ang mundo. So, yung pagiging tao ni Jesus Christ ay nagpapatunay ng kanyang pag-ibig at malasakit sa atin. So, siya ang tulay na nag-uugnay mula sa Diyos at sa tao. Second is God reconciles, with us. So, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ is nagbigay way siya para sa ating pagkakasundo sa Kanya. So, ang kasalanan na dating naghiwalay sa atin sa Diyos ay binura sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus Christ. So, si Emmanuel ang nagdala ng katuparan at muling relasyon sa ating mahal na Diyos. So, sa pamamagitan niya, tayo ay tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Ang kanyang presensya ay nagbibigay katiyakan ng ating kaligtasan. So, last teaching is God is present with us. So, si Emmanuel ay nangangahulugang hindi tayo kailanman nag-iisa. So, yung presensya ng ating mahal na Diyos ay kasama natin sa bawat oras, sandali, sa tuwa, sa lungkot, sa tagumpay at pagsubok natin. So, pinapatunayan ni Jesus Christ na ang Diyos ay personal at malapit sa atin, hindi lamang Diyos na nasa langit. So, ang kanyang espiritu ay nananahan sa atin bilang patunay ng kanyang pagmamahal at guidance. So, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay lakas, kapayapaan, at pag-asa. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is treasure Jesus as the most precious gift. So, dapat nating alalahanin na si Jesus ang pinakadakilang regalo na ating natanggap mula sa ating mahal na Diyos. So, ibinigay ang pinakamataas na pagpapahalaga sa Kanya kaysa anumang bagay sa mundong ito. So, pasalamatan natin siya sa araw-araw para sa Kanyang sakripisyo at presensya sa ating buhay. So, dapat tayong mamuhay na puno ng pasasalamat at pagmamahal na galing sa Kanya at ipahayag sa iba ang kahalagahan ni Jesus bilang Emmanuel, ang ating tagapagligtas. So, second is put your faith in Christ's work of reconciliation. So, dapat tayong magtiwala sa ginawa ni Jesus Christ para tayo muling mapalapit sa ating mahal na Diyos. So, alisin natin yung anumang pagdududa sa ating kaligtasan at tagapin ang kapatawaran niya. So, sikapin nating mamuhay ng naaayon sa kanyang biyaya at kalooban, ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod at paglilingkod sa Kanya. So, dapat hindi tayo or wag nating hayaan na ang kasalanan na humadlang sa ating relasyon sa Diyos. So, last application is fellowship with the Father and His Son through the Spirit. So, dapat tayong patuloy na makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, at pagsasamba sa Kanya. So, hayaan natin yung Espiritu Santo ang magpatibay ng ating relasyon sa Ama at Anak. So, gamitin ang bawat pagkakataon upang maranasan ang Kanyang presensya sa ating pang-araw-araw na buhay at dapat maglaan tayo ng oras para sa tahimik na pakikipag-usap natin sa ating mahal na Diyos. Palalimin natin yung ating pagkakakilanlan bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. So, ngayon dadako tayo sa ating last part which is our discussion. And our discussion tackles about what does Emmanuel mean to you. So, si Emmanuel ay patunay na ang Diyos ay hindi malayo sa ating mga buhay
excuse me, siya kasi yung Diyos na personal. Katulad ng sinabi ko kanina, nagmamalasakit siya at naroroon para sa atin. So, nangangahulugan na hindi tayo kailanman nag-iisa anuman ang ating sitwasyon. So, yung presensya ng ating mahal na Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, lakas at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. So, yung Emmanuel kasi nagpapaalala rin ng sakripisyo ng Diyos upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. So, ito ay isang paanyaya na tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. So, ang Emmanuel ay hindi lamang basta-basta pangako, ito ay realidad na dapat nating maranasan sa ating pang-araw-araw na buhay. So, let's pray na po. Lord God, salamat sa iyong anak na si Emmanuel, ang Diyos na kasama namin. Lord God, salamat sa iyong sakripisyo upang kami muling mapalapit sa iyo. Lord God, tulungan mo kaming makita ang kalagahan ni Jesus Christ bilang pinakamahalagang regalo sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na magtiwala sa iyong gawa, ng pagkakasundo at mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Lord God, naway maranasan namin ang iyong presensya sa bawat araw at maging liwanag sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.